I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Hi everyone, it's me again. Sabi kasi guys, no, may nagme-message sa akin sa ating mga friends natin sa inbox, sabi, Madam, no, Madam talaga. Bakit daw guys hindi ko binigyan daw ng reaction itong mga issue na lumalabas ngayon, itong mga alipores ni Dutae. Siyempre mga best, sige na nga, sabi ko. So dahil dito mga kababayan, ito si Glenn Chong, siguro kilala nyo naman yun siya, di ba? Ito yung taong ito na hindi man lang nabigyan ng pwesto, nagwawala kung anong pinagsasabi sa Marcos administration. O bakit? Ito, Glenn Chongo faces disbarment case for physical threats versus First Lady Lisa Marcos, for sure. So alam nyo naman, ito si Attorney Chongo mga bes, hindi lang nabigyan ng pwesto, nagwawala na sa social media. Kung ano pinagsasabi sa First Lady, na ang akala niya, no, ang kinakalaban niya, yung ano lang, yung mga tambay lang sa kanto, pero hindi niya iniisip din na professor yung kalaban niya. Lawyer pa. Nagtuturo yan. Alam nyo, hindi naman sila pinapansin, hindi naman sila nagre-respect, kasi hindi naman talaga palaaway ito si Pangulong Marcos Jr. at si FFL Wala silang pakialam sa mga taong ito. Nagwawala sila sa social media Hindi kasi sila nabigyan ng pwesto. Ganyan, si Atty. Chongo, abogado pa naman, pero napakabastos ang bunganga nito mga kababayan. Bakit ito umuwi sa China? Bakit? Hindi naman Pilipino yata ito Kasi Chongo di ba? Ang apelyido nito, Chinese yata ito napakabastos nito guys. Talo pa yung rascal na natambay sa kanto. Ito, sabi. Yan Manila, former Biliran Representative Glenn Chongo is facing a disbarment case before the Supreme Court for his alleged physically threatening statements against First Lady Lisa Araneta Marcos. Yan. Ngayon, pag sinampahan kayo ng kaso dahil sa kagagawa nyo, nagrereklamo kayo. Tapos sasabihin, ito harassment na naman, harassment na ng Marcos admin. Di ba? Mayabang, alam mo itong abogado na ito, guys. Napakayabang ito. Sobrang yabang, akala mo kung sino. Di ba? Nakita niya itong balita na ito, pinagtawanan niya pa. Tinawag niya pang drug pusher si First Lady Lisa Marcos. Ngayon, dito sa mga sinasabi niya, drug pusher si First Lady, baka isama yan sa kaso din. Patunayan mo, Attorney Glenn Chong, na totoo yung mga aligasyon mo tungkol sa First Lady. Dahil kung hindi, matuluyan ka talagang matigok sa pagka-disbarment mo. Yan Sabi, former Representative Glenn Chong is facing the disbarment court, disbarment case. Buti nga sa'yo yan kasi sabi niya mga kababayan, sampalin niya daw si Lisa Marcos, si First Lady. Bastos talaga, walang paggalang. At saka itong mga DDS, alam nyo, grabe kung manlait itong mga to, matindi kung manlait. Mabuti sana kung ang gagwapo at ang gaganda, ang papangit din naman. Ang papangit din naman katulad ko. Grabe. Sawayera talaga. Mahilig silang manaway, kumbaga sa Bisaya ba. Yung tawag dito, manlait sa kapwa. Grabe kung manlait itong mga ito, matindi. Ano sinabi? In the disbarment case filed by Attorney Andre De Jesus Agay before the office of the bar, confident of the Supreme Court, Chongo allegedly threatening to slap the First Lady twice. Sampalin niya, biro mo. Alam nyo, Attorney Glenn Chong, kung ako sa'yo, gawin mo. Try mong sampalin si First Lady ng harap-harapan. Tingnan ko nga kung kaya mo.
Baka pulutin ka sa kungkungan pag ginawa mo yun dong. O, biro mo, yan. Sino nag-file ng case? Si Attorney De Jesus. You see, guys, alam mo itong abogado na ito, kahihiya ng ibang abogado. Napaka-professional mong tao, tapos sasabihin mong ganyan. Nasaan yung pagka-edukado mo? Wala. Nandoon sa tumbong mo. Bastos ka. Binastos mo ang First Lady. Ano bang ginawa ni First Lady sa'yo? Linakaw niya ba ang kayamanan mo? Hindi ka lang nabigyan ng pwesto, nagwawala ka na. Tapos kung ano pinagsasabi mo, Isos, Maria Josep. The threats were supposedly uttered during the March 12 rally attended by the supporters of the Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Yan. Kagagawa nyo sa rally nyo. Sino ang unang nakulong? Si Kibuloy. Tulad niyan, si Roque nagtatago. Ngayon, ito na naman. Sunod-sunod na yan tapos yung puon nyo pa, si Digong, nasa hot issue. Sa pagpapatay ng mga inosenteng tao noong sa war on drugs niya, sa AGK. Ito pa. Biro mo, tinitreat niya. Dapat harapin mo si First Lady, sampalin mo. Try mo kung kaya mo. Di ba? De Jesus stated that while Araneta Marcos in the country, First Lady, she is a woman who deserves respect. Tama. Tsaka isa pa ha, First Lady ng Pilipinas yan. At saka mabait na tao. Hindi naman pala away. Sampalin mo parang wala kang kapatid ng mga babae. Di ba? May nanay ka, babae. Girlfriend mo, babae. Misis mo. Di ba? Tuloy. This is the crux of the complaint. Respondent should. Agay. Patay kayo dong. Respondent should be held administrative libel. Agay. Patay ka. Not because he verbalized on offense against Attorney Araneta Marcos as a First Lady, but because he publicly and blatantly threatened to inflict physical harm on a woman, and incidentally, a fellow members of the legal profession. De Jesus said, delikado ka ngayon, Chonggo, biro mo yan. Ako, pag nagsalita kayo, dapat gawin nyo, hindi hanggang salita lang. Matapang lang kayo pag marami kayo Dapat harapin mo si First Lady. Titingnan ko kung kaya mo. Di ba? Baka kalad ka rin ka ng mga security niya. Itapon ka doon sa Ilog Pasig. Sa tingin nyo kaya? Sa tingin nyo kaya, pabayaan naman ni Pangulong Marcos Jr. Subukan nyo. Para makita nyo yung bituin sa langit. Baka kayo pa ang sampalin. Palapit ka pa lang, baka kalad ka rin ka naman ng PSG dyan. Sabi nito, yan, di ba guys? And incidentally, a fellow member of the legal profession. Siyempre, kakahiya din sa mga ibang abogado yung mga pinagagawa ni Glenn Chong Di ba? Yan, tuloy. Nga ka ngayon. Tuloy. De Jesus noted. Ayan De Jesus noted the complaint that video footage. Mayroon yan sa YouTube guys Hindi ko na ipakita sa inyo. Ito yung rally ng KOGC. Ito, napanood ko na itong video na ito. And mayroon yan sa YouTube. Hanapin nyo. Hindi ko na ipakita sa inyo. Pero ito, totoo. At sinabi niya, nakakagalit ng ng utak. Itong sinabi niya na sampalin niya daw. Si First Lady. Sabi niya, De Jesus noted that the complaint that video footage from YouTube and TikTok will show the threats supposedly made by Chong. Tama yun. Dapat lang bigyan nyo ng disiplina itong abogado nyo. Abogado nyong pulpol. Tuloy, De Jesus quoted Chong as saying, yan ang pagkaakala ni Lisa Marcos na lahat ay Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampalin kita
babae ka. Tama yon. Eh bakit? Ha? Kung hindi ka mabigyan ng pwesto, eh di tanggapin mo na lang, tanggapin mo ng buong puso. Hindi yung sumama pa ang loob mo. Ibig sabihin nun, ha? Nagalit ka dahil hindi ka binigyan ng posisyon. Eh isa lang ang tawag doon, gahaman ka. O, di ba? Para kang batang maliit na nagtatampo. Tuloy, di Jesus said, Chong violated section 13 and 14 of Canon Canon the second. Canon 2, tama ba? Canon 2 Code of Professional Responsibility and Accountability, which state that a lawyer shall uphold the Constitution and the rule of law. Agay, paktay ka ngayon ng tsonggo ka. O yan, tuloy, again, by engaging in criminally actionable, conducted and flagrant violation of laws protecting women. Respondent has openly violated his duty to uphold the Constitution, obey the law of the land, promote respect for laws and legal processes, safeguard human rights. This said, the Supreme Court confirmed that the complaint was filed on November 13, 2024. Ay, patay ka ngayon. O, ayan na. Yan ang sinasabi natin eh. Mag-ingat-ingat kayo sa mga pinagsasabi nyo. Ang akala nyo, ang akala nyo, tahimik lang mga yan. O, pero hindi naman siya ang nagsampa ng kaso. Yan, si attorney, Andre De Jesus. O, di ba? Kasi wala naman pakialam ang Marcos admin sa mga taong bumabati ko sa kanila. Nasasanay na mga yan, dekada na silang sinisiraan. Inaalipusta, niyuyurakan. Nakita nyo na Ramirez Back ang Marcos admin? Hindi. Tahimik. Kaya tingnan mo naman ang blessing na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Yan, yung pagkapanalo ni Pangulong Marcos Jr. Malaking bagay na yan. And that is blazing, mga kababayan, sa totoo lang. Di ba? O, ayan. Patay ka ngayon. Harapin mo doon sa korte. Yung alam nyo guys, yung mga sinasabi niyang na drug pusher, ito si First Lady, kikwestiyonin yan sa korte. Hahanapin ng ebidensya sa kanya kung itong aligasyon niya tungkol kay First Lady, kung totoo. Pag ito hindi niya mapatunayan, wala na, diretso na kangkungan ito, tanggal ang lisensya nito. Di ba? Alam nyo guys, ito si Glenn Chong, napakasinungaling. Ngayon, nalalagay ka sa alanganin, Mr. Chonggo. Sigurado yan, ki-question sa kanya yung mga binibintang niya kay First Lady, na drug addict ko, no? Dali mo yun. Patunayan mo kung totoo yan. Sanga-sanga na magiging question, ang magiging tanong sa kanya yan. Pati si Pangulong Marcos Jr. Dinadamay niya pa. Ewan ko dito sa mga tao na ito. Hindi lang mabigyan ng pwesto, nagwawala na. Ang kakapal ng mga pagmumukha, ang mga ipal sa posisyon. Di ba? Tingnan nyo yan. Si Kibuloy, nakulong. Una-una si Tevez, nakulong doon sa Timor-Leste. Sunod si Kibuloy. Si Roque. Nagtatago. Tapos ito na naman si Duterte. Nasa hot issue ng AGK. Sabi ng mga ibang nagko-comment, matagal ng issue. Noon, issue yon sa AGK. Kasi siya ang pangulo. Kung sino man ang kakalaban sa kanya, inuutos niya ang mga tao para patayin. Di ba? Tingnan nyo si dating Senator De Lima. Muntik na matayan. Inambusa na dapat daw nila ni Mutabato. Mabuti nga nakaalis sila. Kasi utos ni Digong. Di ba? Tapos ngayon, disbar, nagpaan ng kaso para ma-disbar. Lagot kayo. So yan guys, ang aking pinaka-latest updates video. Sige nga,
ano tayo ay magre-react tayo sa mga issue, sa mga alipores ng mga dutain na yan. Thank you for watching. See you again on my next upload video, guys. Mag-ingat kayo at magdasal dahil bagyong Pipito ngayon. Nako, malakas ha. Malakas ang hangin sa inyo. Thank you po. Salamat sa inyong watching. Bye. And babus. God bless Philippines. Ano guys, kapalagayin nyo kay Atty. Chongo.